Yung balita na nahuli itong si Garma. Yes! Mga kababayan, mayroon po tayo rito isang OFW or may mga OFW po tayo mga kababayan, at marami po sa atin dumadaan sa immigration pag pumupunta tayo ng ibang bansa, at malalaman mga kababayan kung mayroon ka pong visa or wala. Kahit nga po mga kababayan, wala kang visa yung bansang pupuntahan mo, katulad ng Hong Kong or Thailand or Vietnam, hahanapan ka pa rin ng mga reason, dahilan. Bakit hindi ito ginawa ng immigration? Bakit ito nakalusot? Bakit ito nakalusot? Maliwanag mga kababayan, dyan po sa ating immigration, kung wala pong sabwatan na naganap dyan, inutil. Yan po dapat ang ating imbestigahan. At yung 25 tonelada na ginto, saan nila dinala ang pinagbilhan? Ito pa mga kababayan, yung IDCA sites, sinasabi ni Marcos noon, ito daw ay para makatulong sa mga rescue operation pag may mga disaster. Ang dami na pong nangyaring bagyo sa ating bansa, disaster. Wala pa po tayong isang kano na pisot na pumunta ron. Di ba? Bakit hindi ninyo imbestigahan yan? Yan ang dapat ninyong imbestigahan. At ang pinaka-famous sa lahat, yung 5,500 flood control project na 1.4 billion araw-araw ang budget. Bakit wala sa inyong kumikibo mga tambaluslos? Saan ang tambaluslos? Nakikinabang ba kayo? Kami nagtatanong lang dito. Ngayon kung hindi kayo nakikinabang, imbestigahan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil, bakit? Sa kabila ng pinunduhan ninyo ng bilyon-bilyon, araw-araw. Ayan na. Isa na lang, Sir BMR. Yung PhilHealth, importante din yun. Isa pa yung PhilHealth mga kababayan. Bakit kukunin yung PhilHealth na napakarami po mga ospital, kulang-kulang ng gamit, kulang-kulang ng mga pasilidad, kukunin pa yung pera ng hindi naman dapat yun sa kanila. Yan ang dapat ninyong imbestigahan. Kung ano-ano ang gusto ninyong imbestigahan. Puro kayo mga katarantaduhan dyan. Hindi nyo ba alam, karamihan sa mga nag-iimbestiga ngayon dyan ng mga tambaluslos, lahat yan, puro sip-sip buto kay Tatay Digong yan noon. Tama, tama. Tingnan nyo sa mga si Abante, ay, pinsan ko yan si Go, Senator Go. Pinsan kita. Sabi naman ng Senator Go, hoy, di ako papayag, angkil kita. Tanda-tanda mo na, didilat-dilat ka pa, pastor ka pa, wala kang kamural-mural. Di ba? Yan ang dapat imbestigahan ninyo. Wala kayong moralidad. Mga tambaluslos Manood lang kayo mga kababayan sa mga dati mga video. Lahat ng mga yan, si Ace Barbers, di ba bilib na bilib yan noon? Lahat ng mga yan ng mga nandyan, puro tiklop tuhod yan noon. Yung pala mga kababayan, ito pala ay nagbabalat kayo ng mga buhaya. Hindi na po unyango kasi manipis ang balat ng unyango Yan pala yon mga kababayan. Budol pala. Budol lang pala ang nangyari sa atin. Yan ang dapat imbestigahan. Hindi kung ano-ano mga inimbestigahan ninyo. War on drugs. Nakita nyo naman ang tahitahimik. Wala nang mga huldapan, wala nang mga karnaping, wala nang mga rape, mga pagpatay ng panahon ni Tatay Digong. Ngayon, gabi-kabila, ang daming nawawala. Manood lang kayo sa Facebook or sa mga YouTube. Ang daming mga nawawala. Bakit? Si Pastor Kibuloy, iisa lang na hinahanap ninyo. Libo-libong pulis ang inyong pinapunta roon. Samantalang itong mga nawawala natin mga kababayan, ordinaryo mga kababayan, hindi ninyo hinahanap. Napakarami nito. Sino dito sa inyong nagpe-Facebook? Di ba ang daming nakikita natin na nakapost? Share, paki-share. Nawala si ganito, nawala si ganon, bata, matanda, bakla, tumboy, may ngipin, wala. Di ba mga kababayan?
Ito dapat ang pagtuunan ng pansin at pag-aksayahan ng pera ng bayan. Ay yung iba dyan, may nagsasyaron pa nga eh. Kapal na mga mukha ninyo. Nasaan na yung PCGG? Wala eh. PCGG, una yatang Commission on Good Government. una nang inabulis yun eh. Una nang inabulis yun, nung pagkaano niya. Tinanggal na, di ba? Una na yung kagad, yun ang kagad ang inuna niya kasi nga, yun ang magsisita sa kanila. O, di ba? Si ano yun eh, si... Yung pangalan nun? Si ano? Bilgiga, di ba? Bilgiga? O, yun, mga kababayan. Okay. O, sige. Mag-aantay po tayo rito at mag-aabang po tayo sa magaganap at hindi po natin iiwanan si Tatay Digong. Buti na lang may mga vloggers na sila ang nagsasabi na hindi kayang sabihin. Sino ang presidente na lumaban sa mga oligarchs? Alam niyo ho ba, bukod sa aming mga politiko, ang mas malaking ring kasalanan yung mga oligarch. Dahil sa interes ng kanilang hanap buhay, ng kanilang negosyo, kaya nilang magbigay ng pondong bilyon-bilyon para sa mananalong politiko. Tingnan niyo ho ang nangyayari sa ating bayan. Lahat pinaglalaroan na lang ng mga politiko. Samantalang 33 years ago, yung ating konstitusyon nakalagay, dapat gumawa ng enabling law ang ating pong mga congressman para sa political dynasty. Wala akong nangyari. Dahil sa ating EDSA, dahil namunat ang mga ordinaryong tao, lumaban, tumindig para magkaroon ng pagbabago. Ang ating konstitusyon, ginawa po yan dahil sa people's power. At nakalagay din po doon, binigyan ng pagkakataon yung mga sektor na napapabayaan, kaya nagkaroon ng party list. Tingnan nyo ho, sa ultimong party list, kinakamkam na ng pamilyang political dynasty. Sila na lang bulat sa poll. Yung problema noon, kung noong nakaupo sila, sana kung kaya nilang gawin at pag may mamalasakit sila, nagawa na nila. Lumaki ng lumaki ang problema at sila pa rin ba ang aasahan natin magbibigay ng solusyon sa problema natin? Nek-nek nila. Alang, tayo rin kasi, tayong mga maraming maralita ang may kasalanan din. Dahil ipinagbibili natin sa halagang barya ang buto natin. Di bali yung buto ang ibenta nyo, huwag lang yung buto. Tama. Binta mo ba? Binta mo. Kaya kung gusto nyo ng pagbabago, itama natin. Itama natin. Dahil kung talagang mapilit at ang dami nilang pera, na pera rin naman natin, tanggapin nyo yung pera. Pero iboto nyo yung kanila na ang lahat ng posisyon, pati ba naman party list kanila na. Ang tawag dun sa Alam nyo, sino may kasalanan yan? Tayo. Kasi hinahayaan nating mangyari. Sa holding barya, bilyong-bilyong piso ang kapalit ng ginagawa. Magulat na tayo.
mamulat na tayo. At kung sino pa yung totoo, siya ang inaatake ngayon. Yun ang nakakalungkot. Kung sino yung hindi nagnakaw, siya ngayon ang inuusin. Yung nagnakaw, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Kaya tumitindig po ako ngayon sa inyo. Distrito 2, Payatas, Holy Spirit, Commonwealth, Silangan, Batasan Hills, kilala niyo po si Tatay Rami. Kaya bilang isang tatay, pinoproteksyonan ang kanyang pamilya. Yan din ang binigay sa atin ni Tatay Digong. Ang Tatay Digong, kita niyo naman po, simpleng buhay, simpleng pamumuhay. Inuusig ngayon at ginagawa ang lahat para maksisihin ang taong tunay na nagmahal sa atin. Mamulat na ho tayong taga-Distrito 2. Mamulat na po tayong may mga edad na. Dahil ang ating pagmumulat ang makikinabang ang mga anak at ang mga young generation. Kaya sana po, ulit-ulitin ko, hindi tayo ikabayaran dito. Hindi tayo pinuwersa rito. Nandito tayo dahil gusto natin may pagbabago. Duterte! 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 Mahina, mahina. Ulitin ko ha, ulitin ko. Oh. Tayong may edad, may obligasyon sa mga bata. At ang mga bata nga, pareho tayo 66 years old na ako eh. Biguang na. Kaya, ang ating hong gagawin, itatama lang natin yung mga nagawa natin hindi tama doon. At wala hong uli sa pagbabago. Sana